Okay, magkwentuhan naman tayo tungkol sa mga binabayaran natin dito. Kahit na let's say bayad na natin yung bahay natin, ano? So sa bahay, doon sa mortgage, kapag halimbawa may utang tayo sa bangko, dito binabayaran na nila, sinasama na ng bangko kung saan ka merong utang sa mortgage mo sa bahay, yung insurance ng bahay, tsaka yung taxes, para sigurado sila na yung bahay naka-insured at para rin mabayaran yung property taxes o yung amilyar every year. Sa ngayon, pupunta muna ako sa opisina noong mga pagbabayaran natin na yon. Ganon din dyan sa Pilipinas, pumupunta rin tayo sa opisina. Pero dito, kahit ako lang ang naglalakad, madali nating magagawa kung ano man yung gusto nating gawin, dahil hindi kailangan ng mga lagay-lagay. Kung ano yung ginagawa natin sa Pilipinas, yun lang rin yung nilalakad nating papel o mga dokumento. So kung ano yung pagbabayaran man, yun lang yung cost nung processing nung dokumento na yon. Kung ano ang hinihingi ng city o ng state kung saan ka nakatira. Anyway, pakita ko na lang sa iyo yung mga opisina na pinupuntahan ko. Sa ngayon, lumabas ulit tayo at pares ng dati, ito pa rin ang makikita nyo. Parang pagsasanay lang na pag nandito na kayo, ganito rin ang gagawin ninyo. Ito tayo papasok dahil pasuba tayo dun sa susuba tayo dun sa traffic kung halimbawa dun sa kabila tayo dadaan. So ngayon dito paayun tayo sa traffic. So ngayon ang pupuntahan natin, mali for ano na ngayon for 10 na, no? For 10. Tingnan natin kung ano magagawa natin sa loob ng isang oras, no? Sa loob ng isang oras, 4:10. Alas 5 nagsasarado na yung mga establishment, ano? Mga office. So gusto kong puntahan bangko. Susunod yung insurance nung bahay, kung open pa, ha. Baka alas 4 lang yun sana hanggang alas 5. Tapos yung parang LTO, no, na sa atin nasa sa mall lang, parang mga ganun, ano, mga parang LTO. Ganito rin dito na parang strip mall naman, no? Parang may mga parang branches lang. Ang pila naman at ang mga opisina parang katulad lang rin dyan sa atin, hindi naman nagkakaiba na. Iba lang nakikita mong mga tao, mga puti lang, Spanish, itim, yun makikita mo. Pero kahit tayo makakapag ayos ng papel natin, hindi natin kailangang bumayad ng tao para mag-ayos
ng papel. Okay, so natapos natin yung isa, no? Bali naka 10 minutes tayo doon. At na naman tayo dito sa insurance. Siguro mga 10 minutes siguro ang layo mula rito sa bangko, no? At magdadrive tayo. Tapos baka 10 minutes rin ang abutin natin doon, no, sa insurance. Yung insurance naman namin kasama yung mga sasakyan doon. So bali home and auto insurance para makamenos, no? Ngayon, iba-ibang state, iba-iba rin ang halaga ng insurance. Merong state na mataas ang insurance, meron namang mababa ang insurance. Dito sa lugar namin, mababa ang insurance. Okay, yung kanginan dinaanan natin, side street. Ngayon naman parang nasa highway tayo ngayon. Pero paliko na ako doon sa kung saan naroroon yung insurance namin, ano? Dito parang nasa building naman sila dati, parang nasa strip mall sila dati. Ngayon, nung nag-COVID, pumunta na sila sa building. Siguro mahal yung bayad nila doon sa strip mall. So nandito na sila ngayon sa building na ganyan na yan, ano? Sa parang kulay brown na building na yan, no? So nasa loob sila, papasok ako doon para itanong naman kung mukhang wala, wala yung sasakyan dito eh. Susubukan ko pa rin. Okay, so bali nung pinuntahan ko kanina for 34 yon ng time natin doon, ano? 4:34. Pumunta ako doon sa building sa loob. Merong nakapaskil sila ron na wala nga sila ron, no? Sabi naman niya sa akin noon, isang beses sa isang linggo, remotely, wala sila doon, no? Wala sila ron. Siguro ngayon yung araw na yon. Pero sabi niya, kung minsan mga 3 tao lang ang nagiging client nila sa loob ng isang buwan. Kasi lahat ng kanilang mga sinisingil o nagbabayad sa kanila, automatic nang kinukuha from checking account nung insurance company na yon. So imaginein mo kung halimbawa empleyado ka, tapos tatlo lang ang client mo na hinaharap sa loob ng isang buwan. Kadali siguro ang trabaho nun, di ba? Anyway, nandito tayo sa bangko ngayon. Meron pa akong kailangang ayusin dito. 4:40 na siguro ngayon. Okay, so tapos tayo dun sa bangko kanina ng 4:52. Okay, ngayon pakita ko naman sa inyo yung LTO naman, ano? LTO. Ngayon sarado na doon, hindi na tayo pupunta. Pero ang LTO parang katulad lang rin dyan sa atin. Pero sa halip na sa let's say na nasa mall sila, no? Let's say nasa mall sila, nandito sila sa ganito, no? Nandito sila sa ganito. Ngayon, yung LTO, kung saan kumukuha tayo ng lisensya, iba ang kanilang opisina sa nag-i-issue ng plate, no? So yan, tingnan nyo ang itsura nung strip mall nila, no? Yan. Pero nakita nyo yung ayan, NC License Plate Agency
O yun, meron mga nakapila pa, open pa sila. Ngayon, ang antayan naman doon, siguro mga I would say mga 20 minutes siguro ka rin maghahantay sa pila, no? Kasi may mga kumukuha ng registration, ng mga, alas 5 ang sarado nila. May kumukuha ng mga registration, ng plate. Ngayon, kuminsan, hinihingi nila yung updated na copy nung insurance bago kanila issuehan ng panibagong registration or mga duplicate, ganyan. Pero it only takes maybe, hindi ka man maiinip, no? Hindi ka man maiinip, makakaalis ka na agad. So within 15 minutes siguro to maybe 25 minutes, no? Ganun lang yung oras na nauubos natin sa mga gusto nating lakarin dito ng mga papel. Whereas kung dyan daw, no? Sabi sa akin ng tatay ko, ay nako, kaya hindi na siya ang lumalakad ng mga papeles dyan dahil mainit ang ulo niya, no? Mainit ang ulo dahil nasanay siya dito. Nakita niya yung pagkakaiba na kailangan pa siyang pabalikin dahil may hinihingi sila na pwede namang gawa ng paraan. Maglagay ka lang. So ganun lang yung ginagawa natin dito sa pag-aayos ng papel natin. So sana meron kayong natutunan kung halimbawa ay gusto nyo ba nung ganito versus dyan tayo sa Pilipinas.